Sa unang tingin, isa lamang itong tahimik na lawa. Isang lugar kung saan ang mga bangka ay dahan-daang dumudulas sa tubig. Kung saan ang hangin ay sariwa at ang paligid ay payapa. Ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, may isang lihim na matagal nang nakabaon sa kasaysayan. Isang lihim na hindi nakikita pero patuloy na humihinga. Isang higante na natutulog, at kapag ang higanteng iyon ay nagising, hindi lamang isang bayan, hindi lamang isang probinsya, kundi ang mismong puso ng Luzon ang maaaring magbago magpakailanman. Ito ang kwento ng Laguna Caldera. Sa bawat kwento may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Hindi lahat ng bulkan ay mukhang bundok at matayog. Hindi lahat ay may usok, o lava, o pagsabog. May mga bulkan na tahimik, nakabaon, nakatago, at halos nakalimutan. Ang Laguna Caldera ay isa sa mga iyon. Ito ay hindi isang ordinaryong bulkan, kundi isang napakalawak na sinaunang volcanic system na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Luzon. Sa halip na isang tuktok, ito ay isang napakalaking hukay ng kalikasan. Isang ebidensya ng napakalakas na pagsabog noong sinaunang panahon. Isang pagsabog na kayang baguhin ang anyo ng lupa at lumikha ng isang bagong mundo. At hanggang ngayon, ang mundong iyon ay ating tinitirhan. Kung ikaw ay nakatira sa Laguna, Rizal, o kahit sa Metro Manila, malamang nakatira ka sa gilid ng isang sinaunang bulkan. Ang Laguna Caldera ay sumasaklaw sa paligid ng Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Kasama dito ang mga lungsod tulad ng Calamba, Los Baños, Binangonan, Taytay at maging ilang bahagi ng Metro Manila. At sa timog, naroroon ang isang kilalang anyo, ang Mount Makiling. Isang bundok na mistulang tahimik, ngunit bahagi rin ng mas malawak na sistemang ito. Ibig sabihin, hindi lang isang bulkan ang pinag-uusapan natin. Ito ay isang higanteng sistema ng apoy sa ilalim ng lupa. Libu-libong taon na ang nakalipas. Ang lupa sa lugar na ito ay hindi tahimik. Sa ilalim may nag-iipong magma. Mainit, makapangyarihan, at handang sumabog. At nang dumating ang sandali, sumabog ito.
Hindi isang ordinaryong pagsabog, kundi isang caldera forming eruption. Isang uri ng pagsabog na napakalakas, na kayang ilabas ang napakaraming magma, hanggang sa mawala ng suporta ang lupa sa ibabaw. At kapag nangyari yun, guguho ang lupa. Lulubog, babagsak, at mabubuo ang isang napakalawak na hukay. At ito ang tinatawag na caldera. At ang Laguna Caldera ay isa sa mga ebidensya ng ganitong uri ng sakuna. Ayon sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, ang Laguna Caldera ay nabuo sa pagitan ng 1 million hanggang 27,000 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, habang wala pang modernong sibilisasyon, habang wala pang nakasulat na kasaysayan, may naganap ng napakalakas na pagsabog dito. Isang pangyayaring walang nakasaksi, pero ang marka nito ay nananatili hanggang ngayon. Ang Laguna de Bay ay hindi lamang lawa. Ito ay isang bakas ng nakaraan. Maraming eksperto ang naniniwala na ang lawa na ito ay bahagi ng mismong caldera. Nabuo ito mula sa lumubog na bahagi ng bulkan na kalaunan ay napuno ng tubig. Ang hugis nito, ang lawak nito, at ang lalim nito ay tila nagsasabi ng isang kwento. Isang kwento ng pagsabog, pagguho, at muling pagbuo. Sa kasalukuyan, walang naitalang modernong pagsabog ang Laguna Caldera. Tahimik ito, ngunit hindi ibig sabihin na ito ay patay na. Sa paligid ng Laguna, may mga hot springs, may init sa lupa, may galaw sa ilalim. At dahil dito, patuloy itong binabantayan ng PHIVOLCS. Dahil sa mundo ng siyensya, ang katahimikan ay hindi laging nangangahulugang ligtas. Tinatawag itong natutulog na higante, dahil wala itong naitalang pagsabog sa kasaysayan ng tao. Ngunit ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang wala na itong kapangyarihan. Ang mga ganitong bulkan ay maaaring manatiling tahimik sa loob ng libu-libong taon bago muling magising. At kapag ito ay nagising, madalas, nagdudulot ito ng napakalaking pinsala. Kung sakaling magising ang Laguna Caldera, ang epekto nito ay hindi basta-basta. Maaaring magsimula sa mga lindol, sunod ay pagbitak ng lupa. At kung mas malala pa, posibleng pagbuga ng abo, init, at materyal mula sa ilalim. At tandaan, ang lugar na ito ay napapalibutan ng mga lungsod. Milyon-milyong tao ang nakatira sa paligid nito. Mula Laguna hanggang Metro Manila. Isang pagsabog, kahit hindi kasing laki ng sinaunang pangyayari, ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa transportasyon, sa ekonomiya, at sa buhay ng tao. Sa huli, ang Laguna Caldera ay hindi lamang isang bulkan. Ito ay isang paalala na sa ilalim ng katahimikan ng kalikasan, may mga puwersang hindi natin kayang kontrolin. Ito ay isang kwento ng nakaraan na patuloy na nakakaapekto sa kasalukuyan. At isang paalala sa hinaharap na ang mundo na ating ginagalawan ay may buhay. Humihinga, kumikilos, at maaaring magbago anumang oras.
Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.